Hi, hello ulit mga kaligali. Ako nga ulit po pala, si Gali. Paborito natin ginagawa dito sa Taiwan ang pamamasyal. European-inspired ang papasyalan nating lugar ngayong araw na ito mga kaligali. Tinatawag itong Xinxie Castle dito sa Taiwan. Tatagpuan ito sa Zhejiang Street, Shisen District, Taichung City, Taiwan. Para sa amin ni Kali, worth it ang aming entrance fee sa pagpunta dito sa Zhejiang Castle dito sa Taiwan. Kung ang hanap nyo na pasyalan dito sa Taiwan ay scenic, Instagrammable at breathtaking na lugar, perfect sa inyo ang Zhejiang Castle dito sa Taiwan. Labas na ang pangmalakasan nating mga OOTD. Dinayo pa talaga namin ni Kali para makita ang kagandahan ng Xinxie Castle dito sa Taiwan. Kaya tara mga kaligalig, samahan nyo ulit kami sa pamamasyal dito sa Xinxie Castle dito sa Taiwan. Hi, hello ulit mga kaligalig. Dadayuhin natin ngayon ng isa sa nakatagong pasyalan na matatagpuan dito sa Taichung City, Taiwan. Ito ang Xinxie Castle. Alam nyo ba mga kaligalig, matatagpuan ito sa gitna ng kagubatan. Hindi talaga imposibleng mapuntahan ng mga magagandang tanawin kapag nandito ka na sa Taiwan. Isa rin sa nagustuhan ko dito sa Taiwan ay ang kanilang means of transportation. Pwede mo din maikot ang buong Taiwan sa pamamagitan ng kanilang railway train station. Halos lahat ng mga probinsya dito sa Taiwan ay may mga kanya-kanyang mga train station. Isa rin sa kanilang means of transportation ay ang kanilang mga public buses. Importante sa mga Taiwanese ang kanilang mga oras. May mga kanya-kanyang mga code at timetable ang mga public buses at mga train dito sa Taiwan. Kaya sa mga bagong OFW at mga aspirant applicants dito sa Taiwan at sa mga katulad namin ni Kali na praktikal lang sa buhay at mas gusto kung saan nakakatipid, kailangan yung aralin kung paano gamitin ang Google Map at timetable ng bus at train dito sa Taiwan. Hayaan nyo mga kaligali, gagawa kami ng separate video ni Kali kung paano sumakay ng train at mga public buses dito sa Taiwan gamit ang timetable at Google Map. Tulad ngayon, sumakay kami ng train at bus na papunta dito sa Xinxie Castle dito sa Taichung City, Taiwan. Merong 350 NT dollars na admission fee kapag pumasok ka dito sa Xinxie Castle. Pero meron kang worth of 100 NT dollars na pwede mong ibili dito sa loob ng Xinxie Castle. Ang opening hour ng Xinxie Castle ng Monday to Friday ay nagsisimula ng 9 AM hanggang 6 PM. Kapag Saturday at Sunday naman, nagsisimula ito ng 8 AM hanggang 6 PM. Ang Xinxie Castle ay isang pribadong pasyalan kaya ito merong entrance fee. Ang Xinxie Castle ay itinayo na merong estilo ng medieval Europe-inspired. Alam naman natin na medyo may kamahalan kapag pumasyal ka sa mga European countries. Huwag kang mag-alala, meron naman ang Xinxie Castle dito sa Taiwan na magpaparamdam sa inyo ng feeling na nasa European countries. Mafe-feel mo talaga na parang nasa Europe ka kapag nandito ka sa loob ng Xinxie Castle. Meron kang makikitang ditong mga nagtatayugan na mga castle, merong tabing lawa, merong mga falls, at higit sa lahat, meron kang makikitang mga magagandang halaman na nasa loob ng hardin. Nung pumasyal kami dito ni Kali sa Xinxie Castle ay medyo mainit, kaya tagaktak din ang pawis namin sa pag-iikot dito sa Xinxie Castle dito sa Taichung City, Taiwan. Kahit sabihin natin na maraming puno dito sa Xinxie Castle, mararamdaman mo talaga ang init ng haring-araw. Marami din kaming nakita na mga nagfo-photoshoot dito. Pwede itong gamitin sa mga birthday, sa mga binyag, at higit sa lahat sa mga kasal. Di ka talaga mahihiyang mag-photoshoot dito kasi napakaganda ang kanilang mga vintage European style. Ito sa loob, meron din silang mga souvenir shop. Jack, sa sobrang lawak ng Xinxie Castle, magugutom ka talaga sa pag-iikot dito sa loob. Dito sa loob ng kanilang restaurant, marami kang pagpipilian ng mga pagkain at mga drinks. Mostly, ang mga siniserve nila dito sa loob ng kanilang restaurant ay mga heavy meals. At ang mga kadalasang binibili ng mga turista dito sa Xinxie Castle ay ang mga kanilang mga drinks. Ibinili na rin namin ang aming voucher na worth 100 NT dollars dito sa loob ng restaurant dito sa Xinxie Castle. Papakita mo lang ito sa counter ng kanilang restaurant. Dito sa restaurant ng Xinxie Castle, meron kang makikitang indoor at outdoor table and chairs.
Pwede kayo ditong kumain at magpahinga. Ang sarap talaga sa mata ang kanilang mga vintage European style na mga structures gamit ang mga iba't ibang kulay na mga bricks. Dito na part ng Senshi Castle makikita ang pinakasikat na photoshoot dahil napalibutan ng malawak na lawa ang kanilang vintage bridge. Ang gandang pagmasdan ang mga asul na kalangitan at mga puno na mga berde kasama ng mga nagtatayugan na mga structures na gamit ang mga bricks. Syempre, hindi natin palalagpasin ang pagtawid dito sa tulay na gawa sa red bricks. Hindi mo mapagkakaila na ang ganda ng mga structures na makikita dito sa loob ng Senshi Castle. Para kang pumunta sa isang fairy tale world. Dako naman tayo sa kaloob-looban ng part ng Senshi Castle. Pagpasok mo kasi sa Senshi Castle, makikita mo ang mga iba't ibang mga structures. Pero kapag pumunta ka sa loob, makikita mo naman ang malawak na garden. Marami kang makikita ditong mga iba't ibang mga klase ng halaman at mga nagtatayugan na mga puno. Hindi na kami nagtaka ni Kali dahil napapalibutan ng Senshi Castle ng kagubatan. Habang nag-iikot nga kami ni Kali dito, may mga nakikita talaga kaming nagme-maintain dito sa loob ng Senshi Castle. Nire-recommend talaga namin ni Kali sa mga kapwa namin mga OFW dyan na kapag may mga bakante kayong oras, pwede kayong pumunta sa mga magagandang lugar para kahit papaano may pagpahinga naman natin ang mga magulo nating kaisipan. Pero syempre, maging responsable rin tayo sa mga gagastusin natin kapag lumalabas din tayo para magmilay-milay. Alam natin kung gaano kahirap na kitain ang pera dito sa abroad. At sa mga pamilya din naming mga OFW na nasa Pilipinas, huwag po sana tayong mag-isip ng mga negatibong bagay kapag namamasyal kaming mga OFW dito sa abroad. Kadalasan kaming mga factory worker na nagtatrabaho dito sa Taiwan, meron kaming 8 working hours a day. At nagkakaroon din kami ng overtime depende sa company na pinasukan mo. At kapag nagtatanong sila kung gusto mong mag-overtime ng iyong rest day, syempre ginagrab din naming mga OFW dahil sayang din ito. Kaya nga bansag sa aming mga OFW ay mga alipin ng mga salapi. Kaya kapag meron kaming free time ni Kali, nagpaplano talaga kaming pumunta sa mga tourist spot dito sa Taiwan. Kaya isa ang Senshi Castle na ire-recommend namin sa inyo na pasyalan dito sa Taiwan. May trivia ako ulit sa inyo mga kaligalig. Alam nyo ba ang Senshi District dito sa Taichung ay tinaguri ang Mushroom Capital of Taiwan. Sa may labasan ng Senshi Castle, marami kang makikitang mga store na nagbebenta ng iba't ibang klase mga mushroom products. Tulad ng pagkain na ito, mushroom ice cream at fried mushroom. Kaya dito na nagtatapos ang ating video mga kaligalig. Kita-kita ulit tayo sa next gala natin mga kaligalig. Salamat sa pagsama dito sa Senshi Castle dito sa Taiwan. Ako nga ulit po pala, si Gali. Maligalig sa kainan, maligalig sa galaan, at maligalig sa mga pangarap. Hanggang sa susunod na video mga kaligalig. Salamat sa panonood. Paalam!